From bunot ngipin to becoming an import, said Domingo, pinahintulutan ng Creamline management na maglaro abroad. Cool Smashers mas mahihirapan para sa kanilang three-peat campaign. Good day ka trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Noong opening day ng PBL, hindi naglaro para sa Cool Smashers si Sed Domingo. Pero naasahan naman ng Creamline sa gitna sila pang Spanaga at Risa Sato. Hindi natapos ang araw at madami ang nagtanong kung bakit nga hindi naglaro si Domingo. Sa post-game interview ayon kay Coach Sherwin, hindi nakapaglaro si Sed dahil nagpabunot daw umano ito ng ngipin. Ilang araw matapos ang opening day victory ng Creamline, naglabas na ng mas malinaw na statement ang management ng team. We are proud and excited to announce that with great respect and understanding, Creamline management has carefully considered Sed's request to play for a foreign team and has granted her permission to pursue her dreams abroad. Si Sed Domingo ang pangalawang player mula sa Creamline na maglalaro abroad ngayong taon after Gia's stint sa Denso ADB sa Japan. Aminado ang Creamline management na ang pagpapahintulot nila kay Domingo na maglaro abroad ay makakaapekto sa three-peat chances ng Creamline. Pero mas committed ang Creamline sa growth ni Domingo as an athlete at susuportahan nila si Sed sa pagkamit ng kanyang mga personal goals at makilala bilang isa sa mga pinakamahuhusay na Filipina volleyball player. Dagdag pa dyan, ang pagkakataon na makapaglaro abroad ay halos once-in-a-lifetime opportunity, kaya't gusto ng Creamline management na ma-explore at ma-experience ni Domingo ang world of volleyball at its fullest. Nakita natin ang growth ni Domingo mula sa kanyang Lady Warriors days. Lumipat sa Lady Tamaraos at itinanghal na best blocker noong UAAP Season 80 at sa kaparehong taon ay nakabalik sa finals ng FEU. Naglaro ng kanyang unang commercial volleyball para sa Paymaya High Flyers, tsaka lumipat sa Creamline Cool Smashers. Nang maging professional volleyball ang PBL, nagsimula off the bench si Sedi, pero unti-unting namukadkad si Domingo at ngayon ay isa na sa mga mahuhusay na middle blockers ng bansa. Sa kanyang paglalaro abroad, ibibida ni Sed ang kanyang bilis, perseverance at puso sa paglalaro at bibit-bitin niya ang multiple championship experience niya sa paglalaro sa Creamline kasama ng kanyang Finals MVP award at Best Middle Blocker recognition. Kung matatanong nyo kung saang bansa maglalaro si Domingo, ayon sa Creamline management sila Sed at ang virtual playground na ang maglalabas ng impormasyon tungkol dito. Gayunpaman kahit saang bansa man maglaro si Sed, paniguradong maipapamalas niya ang kanyang talento. Ang susunod na laban ng Creamline ay kontra sa Signal HD Spikers. Dahil nga sa interview kay Coach Sherwin na nagpabunot lang ng ngipin si Sed kaya't hindi ito nakapaglaro last game, ay madami na ang nag-a-anticipate sa pagbabalik ni Domingo sa kanilang second game, lalo pat malaking tinik para sa three-peat ng Cool Smashers ang Signal HD Spikers. Pero matutuluyan ng hindi makikita si Domingo buong season. Pero hindi pa din natin dapat ismulin ang Cool Smashers dahil sa Risa Sato at pang Spanagat tandem sa middle. Kung sakaling need ang backup, nandyan naman si veteran Pao Soriano at pagkakataon na ito ni Lori Bernardo na mas ipakita ang kanyang potential para sa team. Nevertheless, congratulations to Sed Domingo and we are wishing you good luck sa iyong international volleyball career. So that's it for today's video trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!